Ang lalaking dumating kasabay ng dilim taong 1887 nang unang marinig ni Nicolas ang pangalan ng si Kejor mula sa bibig ng isang pari sa Cebu. Isla iyon ng mga mangkukulam, bulong ng matandang prel, habang nanginginig ang kamay na maihawak na rosaryo. At may bagay roong hindi kayang ipaliwanag ng simbahan. Tahimik lamang si Nicolas habang nakaupo sa sulok ng kumbento. Umuulan noon ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa bubong na tila mga kuko ng patay na kumakatok mula sa ilalim ng lupa. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa si Kejor. Mga babae raw na kayang magpalipad ng apoy sa gabi. Mga lalaking nawawala matapos marinig ang awit ng diwata sa kagubatan. Mga bangkay na natatagpuan sa dalampasigan na walang mata at dila. Ngunit para kay Nicolas, karamihan sa mga iyon ay gawa lamang ng takot. Takot ang pinakamabisang sandata ng tao laban sa kapwa-tao. At sa loob ng 15 taon, iyon ang kanyang trabaho. Manghuli ng mga mangkukulam. Pumatay kung kinakailangan. 3 na ang namatay ngayong buwan, sabi ng pari. At bawat bangkay ay may parehong marka. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na piraso ng papel. Isang simbolo ang nakaguhit doon gamit ang tuyong dugo. Bilog. May 3 mata sa loob. At isang bibig na nakanganga sa ilalim nito. Nanlamig ang dugo ni Nicolas. Kilalang-kilala niya ang simbolong iyon. Hindi iyon gawa ng karaniwang mangkukulam. Dahan-dahan niyang tinupi ang papel at isinilid sa loob ng kanyang Amerikana. Kailan aalis ang bangka? Tanong niya. Bukas ng gabi. Tumango siya. At doon nagsimula ang bangungot. Kinabukasan, mabigat ang dagat. Maitim ang ulap habang papalapit ang maliit na bangkang kahoy sa isla ng si Kejor. Tahimik ang mga kasama niyang mangingisda. Wala ni isa ang gustong magsalita habang unti-unting lumilitaw ang anyo ng isla sa gitna ng hamog. Parang may buhay ang kabundukan nito. Parang may mga matang nakasilip mula sa kagubatan. Nakatayo si Nicolas sa unahan ng bangka. Mahigpit ang hawak niya sa lumang baril na nakasukbit sa kanyang likod. May pilat siya sa kaliwang pisngi. Malalim. Regalo mula sa isang babaeng sinunog nila sa Samar 6 na taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya ang hiyaw nito tuwing nananaginip siya. Ginoo. Napalingon siya sa matandang bangkero. Kapag lumubog ang araw, huwag kayong pupunta sa gubat. Bakas ang tunay na takot sa mukha ng lalaki. Huwag din kayong sasagot kapag may tumawag sa pangalan ninyo sa gabi. Tao ba o multo? Malamig na tanong ni Nicolas. Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayong kabundukan. Mas mabuti pang multo. Pagsapit nila sa pampang, sinalubong siya ng amoy ng dagat at nabubulok na kahoy. Tahimik ang baryo. Masyadong tahimik. May mga taong sumisilip mula sa bintana, ngunit mabilis ding nagsasara ng kurtina kapag napapatingin siya. Parang may sakit ang buong lugar. Parang naghihintay ng libing. Sa gitna ng baryo ay nakatayo ang maliit na simbahan na yari sa bato at kawayan. Nakabitin sa harap nito ang kampanang mailamat. Doon niya nakilala si Padre Isko. Matangkad ngunit payat na pari na tila ilang araw nang hindi natutulog. Salamat at dumating kayo, agad nitong sabi. Nasaan ang bangkay? Napatigil ang pari. Parang ayaw nitong sagutin ang tanong. Hindi ninyo muna gustong magpahinga? Hindi ako naglakbay ng 2 araw para matulog. Tahimik silang naglakad patungo sa isang maliit na kubo malapit sa simbahan. 2 lalaki ang nagbabantay sa labas. Parehong may hawak na itak. Parehong takot na takot. Pagpasok ni Nicolas sa loob, agad niyang naamoy ang dugo. At may iba pa. Isang mabahong amoy na parang nabubulok na hayop. Sa sulok ng kubo ay naroon ang bangkay ng isang babae. Nakahiga ito sa banig. Nakadilat ang mga mata. Ngunit wala na ang mga ito. Butas lamang ang naiwan.
May marka sa dibdib ang babae. 3 mata. Isang bibig. Parehong simbolo. Lumapit si Nicolas at maingat na sinuri ang katawan. Walang sugat. Walang palatandaan ng pakikipaglaban. Ngunit nanigas siya nang makita ang ilalim ng kuko ng bangkay. May lupa. Maitim na lupa. At may maliliit na piraso ng buto. Hinukay siya, bulong niya. Ano? Bago siya namatay. May hinukay siya. Nagkatinginan ang mga bantay. Imposible, sabi ng isa. 3 araw nang may lagnat si Aling Sabel bago namatay. May nagsabi bang mangkukulam siya? Tahimik ang lahat. At sapat na ang katahimikang iyon bilang sagot. Lumabas si Nicolas ng kubo habang papalubog ang araw. Napansin niyang nagsisimula ng magsara ang mga bintana ng baryo. May mga batang pinapasok sa loob ng bahay. May mga kandilang agad sinisindihan. Takot. Amoy na amoy niya ito sa hangin. Lumapit si Padre Isko. Hindi lang siya ang namatay. Ilang bangkay na? 7. Napatingin si Nicolas sa pari. At lahat sila ay inakusahan. Tumango ito. 3 ang babae. 2 ang albularyo. 1 ang mangingisda. At iyong huli. Huminto siya. Bata. Napahigpit ang panga ni Nicolas. Sinunog ba sila? Hindi pa. Hindi pa. May naghihintay ng basbas mula sa obispo. Napailing si Nicolas. Minsan naiisip niyang mas malala pa ang tao kaysa sa mga demonyong hinahabol niya. May pinaghihinalaan ba kayo? Hindi agad sumagot ang pari. Sa halip ay tumingin ito sa kagubatan sa malayo. Naririnig mo ba iyon? Tahimik si Nicolas. Sa una ay wala siyang marinig kundi hangin. Ngunit makalipas ang ilang segundo. May umaawit. Mahinang boses ng babae. Malungkot. Parang awit sa libing. Unti-unting nanlamig ang paligid. Napansin ni Nicolas na nagsimula ng magdasal ang 2 bantay sa likod nila. Tuwing gabi na lang, bulong ng pari. At tuwing matapos marinig ang awit. Naputol siya nang biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Malakas. Sunod-sunod. May sumisigaw mula sa gitna ng baryo. May tao sa balon. Agad tumakbo ang lahat. Pagdating nila sa lumang balon sa gitna ng baryo, nagkakagulo na ang mga tao. May umiiyak. May nagdadasal. May nagsasabing sumpa iyon. Sumilip si Nicolas sa loob ng balon. At halos mawala ang kanyang hininga. May bangkay ng lalaki sa ilalim. Baliktad ang katawan nito. Putol ang lig. Ngunit ang pinakanagpayanig kay Nicolas ay ang nakita niya sa dingding ng balon. Dugo. Bagong dugo. At nakasulat doon ang mga salitang, hindi sila gengi tunay de halimaw. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumingon. Sa pagitan ng mga tao ay may isang babaeng nakasuot ng itim. Natatakpan ng mahabang buhok ang kalahati ng mukha nito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Hindi kumukurap. Biglang tumigil ang awit sa kagubatan. Tahimik. Sobrang tahimik. At saka ngumiti ang babae. Dahan-dahan. Parang may alam siyang sikreto. Tinulak ni Nicolas ang mga tao upang habulin ito, ngunit mabilis itong naglaho sa dilim. May nakita ba kayong babaeng nakaitim? Sigaw niya. Nagkatinginan lamang ang mga tao. Takot na takot. Pagkatapos ay may isang matandang babae ang nagsalita. Patay na siya. Napatingin si Nicolas dito. Sino? Si Maria. Nanlaki ang mata ng matanda. Sinunog namin siya noong 1 taon. Napatingin si Nicolas sa kagubatan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Naramdaman niyang baka mali siya.
Baka hindi tao ang hinahanap niya sa Sikajor. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nakaupo lamang siya sa loob ng maliit na silid sa kumbento habang pinagmamasdan ang apoy ng kandila. Sa kanyang harapan ay ang lumang aklat na dala niya mula Maynila. Makapal. Balot ng balat ng kambing. Naroon ang mga simbolo ng mga kultong kanyang nasalanta noon. Mga ritual. Mga sumpa. Mga pangalan ng demonyo. At naroon ang simbolong nakita niya sa Sikajor. Tinawag itong imata ng gutom. Ayon sa lumang tala, ginagamit iyon ng isang sinaunang kulto na sumasamba sa nilalang na kumakain ng kaluluwa ng patay. Huling nakita ang kultong iyon 50 taon na ang nakalipas. Sa Sikajor, biglang may kumatok sa pintuan. 3 beses. Dahan-dahan. Tumayo si Nicolas at hinugot ang kutsilyo sa kanyang sinturon. Sino iyan? Walang sumagot. Muli. 3 katok. Lumapit siya sa pinto at mabilis itong binuksan. Walang tao. Ngunit may bagay sa sahig. Isang maliit na rosaryo. Gawa sa buto. At may nakaukit na 3 mata. Kasabay noon ay may bumulong sa likod niya. Nicolas. Nanigas siya. Mabagal siyang lumingon. Walang tao. Ngunit naroon muli ang awit. Mas malapit na ngayon. Parang nasa ilalim mismo ng kumbento. At kasabay ng malamig na hangin ay naamoy niya ang nabubulok na laman. Unti-unting namatay ang apoy ng kandila. At sa kadiliman, may tumawa.